Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone, and this morning we will be learning the word of God taken from the book of Luke. Luke chapter 17 verses 11 up to 19. Luke chapter 17 verses 11 up to 19, and I'll be reading it in English. Kung aduna ka mo yung mga Biblia, makibukas na lang po. Lucas Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19. Luke chapter 17, verses 11 up to 19. And the Word of God says, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. And as he was going to a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. And when he saw them, he said, go, show yourselves to the priest. And as they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. And Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Kung kita kanin mo Diyos, tingtak na sa kabuntagon. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, for giving us the glimpse of your power. And for your power, you are alive, Lord, and you can heal. Yes, Lord, thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayong umaga. Come and to worship you. Bless your word in Jesus' name. Amen and amen. Ang mensahe na binasa natin ngayong umaga, it talks about thanksgiving. Yung pagpapasalamat, sa Bisaya, mao ka na ang tuburan sa daghan pang mga panalangin. When we give thanks to the Lord, we will be receiving more blessing. Yun yung pagpapala, yung pagpasalamat natin sa Panginoon ay magsilbing daluyan ng marami pang mga pagpapala na darating sa ating buhay. Bilang background sa mensahe na binasa natin ngayong umaga, ang sakit na leprosy o yung kitong o sa atong Bisaya kanang gitawag og sangla, ito'y kinatatakutang sakit mula pa noon hanggang ngayon. Ang sino mang magkasakit dito ay wala na talagang pag-asang gumaling pa kung doktor man o mga tao man ang ating asahan. Ang sakit na ito ay gagaling lamang sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sino mang magkasakit ng tinatawag na kitong o yung sangla ay tinatawag na living dead. Buhay nga sila, pero tinatawag na mga patay. Why? Dahil ayon sa mga pari noong unang panahon, ang mga pagsisikap ng mga doctors na mapagaling ang sakit na ito ay katulad lang din ng pag-asa na buhayin muli ang isang patay. What does it mean? Na kung ang tao ay magkasakit ng kitong o leprosy, wala na talagang pag-asang gagaling pa sa pamagitan lamang ng puno ng tao. Kaya dahil ang sakit na ito ay kinatatakutan at ito'y kinatatakutan dahil ito'y tinatawag na contagious disease, mananakot kini nga sakit, ito'y nakakahawa. Ang sino man may sakit na kitong yung leprosy ay inilayo sa publiko at sila ay pinatira sa isang lugar na pawang mga may taong mga may sakit na kitong na rin ang nakatira doon. Meron tayo sa Pilipinas dito. Kung sino nakakala nyo, saan ba nakalagay yung mga tao na may sakit na kitong sa Pilipinas? Nandoon sa isang isla ng Palawan, yung tinatawag na Culion Leper Colony. Isang isla, bahagi sa Palawan, bahagi nating bansang Pilipinas, nandoon nakatira at inilagay ang mga taong may sakit na kitong, yung mga taong may sakit na sangla. And ang napakasakit
sa kanila, yung mga taong nandoon sa kulyon, o itong mga taong may sakit na ganito, wala nang kontak sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi na sila isinasali na bilang bahagi ng kanilang pamilya dahil sila natatakot na at minsan nahihiya na ho yung mga pamilya na aminin pa nila na mayroon silang kamag-anak na may sakit na katulad dito. Kaya they became an outcast of the society. Katulad ng sinabi sa Leviticus 13:45 and 46, ang sino mang tao na may sakit na kitong ay magsusuot ng mga punit-punit na damit at yung kanyang buhok ay itatakip sa kanyang mukha. At kung siya lalakad man, hindi siya magpalapit ng mga tao at siya ay magsisigaw, marumi ako, marumi ako. To give warning to the people para hindi na sila lalapit, para hindi na sila mahawa. Kaya isang araw habang si Panginoong Kristo ay naglakad papuntang Jerusalem para harapin niya yung kanyang huling mga araw, harapin niya ang kanyang kamatayan. Along the border of Samaria and Galilee, nakatagpo siya ng 10 mga tao na may sakit na kitong. Tao na nagkasakit og sangla at sa kalayuan, sila'y sumigaw sa ating Panginoong Kristo at ang kanilang sigaw, Lord, have mercy! Jesus, Master, have mercy on us! Jesus, anak ni David, maawa ka sa amin. Nang marinig ito ni Panginoong Kristo, at nakita niya yung kalagayan ng 10 tao na may kitong, sumagot si Kristo sa kanila at siya'y nagsalita, have yourself checked with a priest. Have yourself checked with a priest. Ang ibig sabihin, lumayo kayo at magpasuri kayo ng pare. Now, what do you think? Ano bang sa pagkaintindi nyo? Ano ba ang tunada ni Panginoong Kristo nang sagutin niya yung mga taong may sakit na kitong? Here comes, dumating ko yung 10 tao na may sakit na kitong, Lord, Jesus, have mercy on us. Pero sinagot niya sila, lumayo kayo, magpatingin kayo sa pare. Magpatingin kayo sa pare. You see? Now, alam ni Panginoong Kristo na bawal ang tao may sakit na kitong na lumabas sa publiko. Mas lalong bawal na pupunta siya lang doon sa pare. Mas lalong bawal. Ano ba ang bakit pare ang sinabi ni Panginoong Kristo? Ano ba ang may tulong ng pare sa kanilang sakit? Sakit na hindi nagagaling. Ang katotohanan, gusto ni Panginoong Kristo na tumulong sa kanila. Gusto nilang sila tulungan at pagalingin sa pamagitan ng isang milagro na hindi alam ng mga taong may sakit na kitong ng panahon ngayon. At bakit sa pare pa? Bakit sinabihan sila ni Panginoong Kristo? Pupunta kayo sa pare, magpatingin kayo sa pare, kasi ang mga pare noon ay ang binigyan ng tungkulin ng gobyerno noon to determine the condition of the person. Ang mga pare ay binigyan ng mga trabaho na sila ang magtitingin, titingin kung ang taong ito ay pwede pa bang lumabas o hindi na, para itapon na doon sa tinatawag na liber colony. Kaya sa simpleng salita, sila ay pinapunta sa pare para kukuha ng certificate of healing. Bakit to? Kasi ang pare ang magdesisyon kung pwede ka ba, kung gumaling ka na ba, o hindi na, para hindi ka na makakalabas. At yung purpose ni Kristo, para kukuha sila ng certificate of healing. Now, habang sila lumalakad papunta ang pare, hindi naman sila nagreklamo nang sabihin ni Panginoong Kristo, umalis kayo, pumunta kayo sa pare at magpasuri kayo. Wala silang reklamo, sinunod nila ang utos ng Panginoon. And along the way, while they were walking, habang sila lumalakad, bigla na lang silang gumaling. Habang naglakaw sila, padulong sa pare, padulong siguro sa templo, nangaayon sila. Bigla lang sila nangaayon, bigla silang gumaling. Nang malaman ng isa na siya'y gumaling na, hindi siya makapigil sa kanyang sarili sa sobrang tuwa at galak. Siya ay bumalik sa Panginoong Kristo, lumuhod, dumapa at nagpasalamat sa Panginoon. See? He came back to Christ and give thanks to the Lord.
Now, minsan na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang faith that moves mountains. Ang pananampalataya na makapaggalaw ng mga bundok. Now, bagay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, ano-ano ba ang mga mahalagang leksyon na matutunan natin dito? What are the lessons that we would be learning in the passage that we have just read this morning? Unang leksyon na matutunan natin, that faith moves mountains when our faith moves us first. Faith moves mountains when our faith moves us first. Ano bang ibig sabihin niyan? Ang ating pananampalataya ay may malaking magagawa kung mayroon tayong gagawin. Malinaw ba? Mayroong magagawa ang ating pananampalataya kung mayroon tayong gagawin. Malinaw ang sinabi ng Biblia, James chapter 2 verse 17, that faith in itself, if not accompanied by action, is dead. Kung atong pagtuo sa Ginoo, dili na ito ubanan o buhat, sayang, kay maimul naman tawagon kini nga patay. Patay ang ating pananampalataya kung wala itong kasamang gawa. You see, paano ba sila gumaling? Paano ba sila gumaling? They were healed as they walk on. Gumaling sila habang sila lumalakad. You see, habang sila naglalakad, sila'y gumaling. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nang magsimula silang lumakad, nagsimula na rin kumilos yung kanilang pananampalataya by obeying the commandment of our Lord Jesus Christ. You see, yun. Habang lumalakad sila, gumaling sila. Ang ibig sabihin, kumilos na rin yung kanilang pananampalataya, yung faith nila sa pamagitan ng paglakad, sa pagsunod ng utos ng Panginoon. Their action of obeying Jesus Christ is going to the priest was their act of faith. It did not matter if they understood it fully. It did not matter kung 50% o 100% yung kanilang pananampalataya. But God honored their faith by going and obeying the commandment of our Lord Jesus Christ. Meaning their faith moves. Naniniwala sila and lumakad sila, sinunod ang utos ng Panginoon dahil gusto nilang gumaling. You see? Ano ba ang utos ng Panginoon Kristo? Go have yourself checked with the priest. Ang ibig sabihin, act as if you were healed. And while they were moving, going to the priest, they were healed. Gumaling sila. You see? Yun yung maraming mga Kristiyano ngayon, na may maling pagkaintindi sa faith o pananampalataya. Dagang mga Kristiyano karon na dunay mali nga pagtuo unsa man gyud kaning faith. What is faith all about? Mali na mga pagtuo, mali na mga pag-akala. Ano ba ang mali ng pagkaintindi ng sinasabi ko? May mga Kristiyanong naniniwala na when we believe and trust God, we allow God to do it alone. Kung mutuo ta Ginoo, misalig ka sa Ginoo, ato lang ihatag sa Ginoo ang tanan, siya lang ang bubuhat sa tanan. Ugkos na. Halimbawa, magdasal tayo, Lord, bigyan mo ako ng pera. Wala kang trabaho, Lord, bigyan mo ako ng pera. Hindi papasok yung pera sa bahay mo, sa bulsa mo, kung hindi ka maghanap ng trabaho. You have to move. Yes, believe that you can makapasok ka ng trabaho, maghanap ka ng trabaho. Kung naniwala ka, kung isa kang negosyante, kung wala ka ng available na cash, pero kung marami kang pautang, Lord, bigyan mo ako ng pera. Hindi magpadala ng Panginoon ng sako-sakong pera. Kung may nakautang sa'yo, maghirap ka, singilin mo para magkapera ka. You see, yun ang ibig sabihin. Faith moves when it moves us first. May maraming mga tao ngayon na overweight na. Nagnanasang pumayat. Lord, gusto kong pumayat. Pero palagi lang natutulog. Malakas pang kumain. Paano papayat? You need to exercise. You see? At bawasan ang pagkain para papayat. Yun ang dapat gawin. Ang tinatawag na passive religion, ginagamit natin ang Diyos as an excuse and we do nothing. Ikaw na ang bahala, Diyos. Ikaw na ang bahala, Panginoon. At mag-antay ka na lang. No, it's not like that. Do something. Ano bang nangyari? Noah believed in God. Pero anong ginawa ni Noah?
Namumutol siya ng kahoy. At doon sa bundok, ginawa niya yung arka. Kaya naligtas sila. When God said, nung si David ay nakipaglaban, naniniwala si David sa Panginoon. Pero nang pupunta na siya sa labanan, anong ginawa ni David? Naghanap siya ng mga bato, yung piling-piling mga bato, para ilagay sa kanyang tirador, para ginamit niya kay Goliath, namatay si Goliath. Hindi si David pumunta lang doon at humarap kay Goliath at napatay si Goliath. No, he did something. Yes, when we believe, when we have faith, let that faith in us move us. You see? But, kinakailangan lagyan natin ng paa ang ating pananampalataya. Let us put feet on our faith so that it will move. And when it moves, then there will be reward on our desires in our heart. Na di may tabo kung kita nagalihok diha sumala sa atong pagtuo. Pangalawang leksyon natin matutunan dito. Thanksgiving is a fountain for more blessing. Ang pagpasalamat, mao ka na ang sandayong nga daghan pang mga panalangin nga mudol ka natong abot sa itong kinabuhi. Daghan pa. Napakaramay ang pagpasalamat ay daluyan ng marami pang mga blessing na galing sa Panginoon. Ang pagpasalamat ay dako kayong tabang o kaayuhan sa atua kay daghan pa mga panalangin nga moabot ka nato. Nang malaman ng isang tao na gumaling na sakit na kilog-kitong, anong ginawa niya? Bumalik siya kay Kristo at nagpapasalamat. Kung gaano kalakas yung kanyang pagsigaw ng Lord, Jesus, have mercy on us. Bumalik siya. Mas lalo pa niyang pinalakasan yung kanyang boses ng pagpapasalamat. At sinamahan pa niya ng pagdapa sa harap ng ating Panginoong Kristo. Yes. Dapat mayroon tayong gagawin. Dapat. Ang nagpabigat sa milagrong ito, yung bumalik na nagpasalamat ay isang Samaritan. Sino ba itong mga Samaritan? Yung mga nag-aaral ng Sabado, alam nila na itong Samaritan ay kaaway na tunay ng mga Hudyo. Itong mga Samaritan ay mga mistiso mga Hudyo. Mga Mr. Hudyo nag-asawa ng ibang mga lahi, kaya naging mistiso at tinawag na sila ay Samaritan. Ang kanilang Diyos ay hindi Diyos ng mga Hudyo. Iba ang kanilang Diyos. Ibang-iba. Dahil sila ay tunay na kaaway. Ito ang nangyayari kung ang mapa ng Palestine, gano'n, North, Central, and South, ang taas ay ang Galilee. Doon ho ang teritoryo, ang Nazareth, ang teritoryo ng ating Panginoong Kristo. Sa gitna ho yung Samaria at sa dulo sa South, yung Judea. Nandoon ang Jerusalem, nandoon ang Bethlehem. Ang Bethlehem, doon ipinanganak ating Panginoong Kristo. Napakalayo, from North to South, magkalayo ang lugar. At linggo-linggo at taon-taon, ang mga Hudyo na galing doon sa Galilee para magsimba sa templo, hindi sila dadaan sa Samaria. Ang ibig sabihin, liliko sila sa kanan, pa-east. Tatawid sila sa Sea of Galilee. Sa ibang bansa, tatawid na naman uli sa ilog ng Jordan, papunta doon sa Judea, sa Jerusalem, para makapagsimba. Why? Bakit kinuha nila yung ruta na napakalayo? Dahil magkaaway ho yung dalawa. You see, magkaaway sila. Pero sino ho yung nagpasalamat ng pinagaling ng Panginoong Kristo? Isang Samaritano. At sino si Kristo? Isang Hudyo. You see? Dito ating matutunan na kahit sino man tayo, kung tumawag tayo sa Panginoon, God will hear us and God will answer us. Yes? Tatawag lang. Maraming mga pasahe sa Biblia. Call unto me and I will answer you. Jeremiah 33:3. And I will show you great and mighty things which you have not seen before. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened to you. Everyone who seeks shall find, and everyone who asks shall receive, and everyone who knocks shall be opened. Tanan ng mga malayo, makadawat. Araw-araw marami tayong mga biyaya, mga panalangin, mga pagpapala na natanggap sa ating Panginoon. Healing.
trabaho, good health, salvation, and many things. But have we give thanks to the Lord? Naapatay panahon nga muhatag og pasalamat sa atong Ginoo. Sa maraming panahon, hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Hindi tayo nagpapakita nagpapakita tayo ng pagkawalang papasalamat. We are showing ingratitude in our heart. Nagpakita ta na wala tayo utang na loob sa Diyos, sa tanan nga gibuhat, sa tanan nga panalangin nga gihatag kanato. Iniisip natin na obligasyon ng Panginoon na magpakain sa atin. Obligasyon ng Panginoon to bless us. It's not like that. It's not His obligation. We are obliged to worship Him. We are obliged to thank Him. Kasi sinabi ng Biblia, 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances because it's the will of God. Magpasalamat ka sa Ginoo, sa kanunay, kay kana ang kabubuton sa Dios. Magpasalamat ka sa Ginoo. Kung baga, naging obligasyon na sa ating mga katulong ang gagawa ng mga gawaing bahay dahil binayaran natin sila. Dahil diyan, hindi na tayo nagpapasalamat sa kanila. Dapat magpasalamat. Palagi na natin makalimutan ang kabutihan ng Diyos at ang Diyos ay maniningil din sa atin. Yes? Nasaan na ba? Sabi, pagbalik ng isa yung gumaling, nagtanong si Panginoon Kristo, di ba 10 yung pinagaling ko? Nasaan na ba ang siyam? They're looking for the 9 people who were healed. But where are they? Wala namang sinabi ang Biblia kung sino yung gumaling. Pero sinabi ng Biblia na yung gumaling ay isang Samaritano. Pero yung siyam, hindi naman sinabi. But Luke implied that those 9 who did not came back and give thanks to the Lord, they were Jews. At maraming mga Kristiyano ngayon na sila nakakalam sa ating Panginoon na dapat magpasalamat, hindi nagpapasalamat. Bakit? Nasaan na ba ang siyam? Siguro wala naman sinabi ang Biblia kung saan napunta yung siyam. Siguro pumunta sa pari at nagpasalamat sa pari. Kaya sabi ni Panginoon, pumunta kayo sa pari at magpasuri. Siguro pumunta sa pari at nagpasalamat. Nasaan na yung siyam? Siguro nag-isip sila. Wala na si Panginoong Kristo doon sa kinalagyan niya. Saan pa natin hanapin? Sa Kanya lang tayo magpasalamat. Kung magkita tayo muli, makita natin siya muli. Saan na ba yung siyam? Siguro nag-isip sila. Wala namang nagawa si Kristo Inutusan lang tayo pumunta sa pari at tayo gumaling. Hindi siya ang dahilan kung tayo gumaling. Bakit tayo magpasalamat sa Kanya? You see? Siguro, ang iba nagsabi, siguro panahon na talaga gagaling ako. Bakit pa ako magpasalamat? Time will heal itself. Panahon na talagang gumaling ako. Minsan, di ba, may lagnat tayo. Hindi naman tayo nag-take ng anong gamot. Pero minsan, gagaling naman lang tayo. And the same is true sa isip nila. Dumating na talaga ng panahon na gagaling tayo. Hindi si Panginoong Kristo ang dahilan kung bakit tayo gumaling. Bakit tayo magpasalamat sa Kanya? Siguro, nag-reunion sila. Yung iba nag-inuman, naglasingan na sila. Nagpapasalamat sila sa sariling, sa panahon na gumaling na tayo. You see? But remember, lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay ay kagustuhan ng Diyos. Siya ang may pakana sa lahat ng mga bagay. Dapat He will receive all the glory and honor and adoration. God must receive all those things. Ang pangatlong diksyon na matutunan natin, the one who return to Christ and give thanks was made whole. Ano bang ibig sabihin? Naging buo siya. Ano bang ibig sabihin na naging buo? Bumalik siya at nagpapasalamat and Christ said, go! Your faith has made you well. Sa ibang pasahe, that has made you whole. Naging buo siya. Ang ibig sabihin, pinagaling siya physically. Naniniwala ang mga Hudyo noon na ang sakit na kitong ay resulta sa kasalanan. You see? Kasi resulta ng kasalanan. Kaya, yung bumalik was made whole, meaning, pinagaling siya physically, pinagaling siya spiritually, making him whole because pinatawad na siya ng Diyos ng kanyang mga kasalanan. Yun ang paniniwala nila. Now, ano ba ang advantage if we are made whole? Ano ba ang advantage?
Ano bang advantage yung isang tao na bumalik? Silang 10 ay pinagaling physically. Okay na yung kanilang mga katawan. Bumalik na ho yung dati nilang katawan. Makinis na makinis. Pero yung isa lang bumalik, naging whole. Pinagaling physically, pinagaling spiritually, he was forgiven. Pero yung siyang hindi napatawad. Now, ano bang advantage doon sa bumalik at napatawad? Pag mamatay ho yung pinatawad, sigurado siya makakapasok sa langit. Pero yung siyang, pag namatay man sila, hindi sila makakapasok sa langit dahil hindi pa sila napatawad ng kanilang mga kasalanan. You see? Yun. Kaya dapat man lang magpapasalamat. Sinabi sa Biblia sa Romans 5:10 na dahil sa kasalanan tayo ay naging kaaway ng Diyos. At sa ganun ding pasahe, because of our faith in Jesus Christ, we are reconciled to Him. Naibalik yung dating ugnayan natin at hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay naging kaibigan na ng Diyos. Sa 1 John chapter 3 verse 2 at sa John 1:12, tayo ay naging anak na ng Diyos. We are given the privilege to be called children of God. Because we are reconciled to Him. And if ever we die, if ever Jesus Christ comes back, sigurado, makasama tayo niya sa langit ng walang hanggan. You see, yun ang katotohanan. Ang mahalagang advantage na yung bumalik, he was made whole, he was forgiven. Kaya masasabi natin na ang pagpasalamat ay napakalaking bagay at bilang mga Kristiyano, ito ay napakadakilang obligasyon natin sa Panginoon. Kaya nag-utos ang Panginoon sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks. You know, so it comes and says, because it's the will of God. At ang pagiging ingrata, ang hindi pagpasalamat ay tinatawag na leprosy of the soul. Ang ibig sabihin yan. Maging manlalamig tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon at isipin natin na ang lahat ng ating mga nagawa, mga blessings sa Panginoon ay galing sa ating sariling sikap. Dapat pasalamatin at pasalamatan natin ng Diyos dahil ito'y kanyang kagustuhan. At bago ko tatapusin ang mensaheng ito, allow me to tell you a short story. May isang writer, napakasikat na writer dahil na marami na siyang nasulat ng mga aklat, mga libro and everything. And every time he thinks about it, hindi niya mapigilan na may taas niya ang kanyang sarili. Napakasikat ko talaga, napakatalino ko talaga. Pero yung writer na nakapagtataka niya sa kanyang kwarto, mayroong isang malaking picture diyan. Isang larawan ng magandang turtle na naka-smile, pero nakapatong sa isang poste. Isang pagong, isang turtle na nakapatong sa isang poste, larawan. At tuwing naging proud na siya, tuwing maisipan niyang matalino talaga ako dahil nagawa ko ang pagbinta ng maraming libro na isulat ko ito. Tuwing masabi niya sa sarili niyon, tinitingnan niya yung picture ng turtle na naka-smile na nakapatong sa itaas ng poste. What does it reminds for him? Every time na makita niya yung turtle, sasabihin niya sa kanyang sarili, naka-smile ka dyan, but I do not believe na ikaw talagang umakyat diyan. Someone put you there. Nag-iisang nabibutang diyan kanimo tao, nagbutang sa iyo. Hindi ka pwede makaakyat sa itaas ng poste. Alam ko na isa kang turtle. Kagaya ng isang writer, every time he feels to be proud of himself, he said to himself, kung ano man ang kinalagyan ko ngayon, kung ano man ang naging kinalagyan natin ngayon, successful ka man sa buhay mo, huwag mong sabihin na ito'y sariling sikap, ito'y galing sa Panginoon. God blesses us because He loves us. It is not our own work that we succeed. It's the will of God. Kaya dapat siya ang pasalamatan. Ang pagpapasalamat, ang ating pananampalataya will move mountain when it moves us first. When we believe in God, do something with our faith, and God will reward us. Ang pagpapasalamat ay daluyan pa ng maraming mga pagpapala. At ang pagpasalamat ay maging buo kung i-recognize natin ang giver.
Kaya inutos ng Biblia, give thanks in all circumstances because it is the will of God. Kaya mo Diyos, tintak na sa kabuntagon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you for your word. Thank you for reminding us that we should not be proud of ourselves. We should not be proud of all our accomplishments. Kung ano man yung mga bagay-bagay na nasa amin, kung ano man yung naging kahinatnan namin ngayon, it is not because of us. It is all about you. It is because of you, Jesus. Thank you. Jesus, we ask in your holy name we pray. Amen.